Nako, magkakaroon po yata ng bakbakan sa pagka-Senate President. Is it going to be between Chis Escudero and Tito Soto? Ngayon pa lang, parang pinariringgan na ni Tito Soto si Chis Escudero at kung ano ang mga naging maling hakbang ni Chis Escudero, lalo na sa pag-handle nito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Sunod-sunod pong naglabas ng kanilang statement ang ating mga universidad tulad ng UP, LaSalle, San Beda at Ateneo de Manila. Ngayon naman, naglabas na rin ng statement ang Simbahang Katoliko. Sabi po sa CBCP News, religious group hits deliberate delay in VP Duterte impeachment trial. A Catholic religious organization issued a scathing statement condemning what it called the deliberate delay in the Senate trial for the impeachment of Vice President Sara Duterte. In a strongly worded message, the Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission of the Conference of Major Superiors in the Philippines said consecrated persons could no longer remain silent as the law is being manipulated and the truth distorted. The group accused Senate President Francis Escudero and senators aligned with Duterte of obstructing the constitutional process for political gain. Sabi sa kanilang statement, when truth is delayed, justice is denied. Escudero has allowed the Senate, once a respected institution of statesmanship and public service, to be turned into a playground for partisanship. The CMSP represents the collective voice of Catholic religious superiors in the country and is known for its advocacy on justice and human rights issues. While the group emphasized it was not endorsing any political faction, it said its stance was grounded in faith and moral responsibility. Sabi pa nila, to remain silent in the face of corruption is to participate in sin. To ignore the manipulation of truth is to turn our backs on the gospel. Uy, gusto ko to yung sinabi nilang, to remain silent in the face of corruption is to participate in sin. Ano kaya ang masasabi ng INC dito? Tuloy ko. Escudero earlier rescheduled the House of Representatives' prosecution panel's reading of the articles of impeachment from June 2 to June 11, citing the need to focus on legislative priorities ahead of the June 13 CNJ adjournment. The impeachment case against Duterte hinges on several allegations, including misuse of public funds, unexplained wealth, conspiracy to commit murder, and betrayal of public trust. Ay nako, kaya nga nakakapagtaka yung mga sumusuporta pa rin kay Sara Duterte, samantalang ang linaw-linaw dito sa articles of impeachment, yung mga inaakusa kay Sara Duterte. Hindi ba dapat harapin niya yan at magpaliwanag? Dahil kung hindi niya haharapin yan at ipapaliwanag, iisa lang po ang iisipin ng taong bayan na guilty si Sara Duterte. So dito sa mga senador na pilit na pinagtatakpan pa ang mga ginawa ni Sara Duterte, hindi ba kayo nangingilabot sa sarili ninyo? Although wala pa naman pong conviction. Pero kung hindi sasagot si Sara Duterte, malamang sa isipan ng tao, convicted ang kanilang ibibigay na hatol. Tuloy ko, the articles of impeachment were transmitted to the Senate in early February, but the chamber adjourned its session without acting on the matter. The CMSP, JPIC also urged Duterte to face the proceedings. Sabi pa sa statement, a true leader does not evade accountability. If you are innocent, prove it under the light of law and truth. Addressing the Filipino public, particularly the youth,
The commission called for civic vigilance and active participation in democratic processes. Do not let deception win. Do not believe that honesty is useless. Do not lose hope in our nation's future. The religious group also expressed hope not in political leaders but in what it called fidelity to truth and justice. This is the witness of our consecrated lives. This is the mission we cannot abandon. So nagsalita na po ang simbahang Katoliko. Dahil itong grupong ito ay grupo ng mga superiors ng Katoliko at matindi yung kanilang binitawang statement. At bahagi ng statement nila na hindi natin dapat pabayaan ay nung sinabi nila that do not let deception win. And addressing the Filipino public, lalo na yung kabataan, nung sinabi ng komisyon that they have to participate in democratic processes. Yung bang gagawin nila sa June 9, 10, and 11, yung sila ay magsasagawa ng kilos protesta, masasabi ba natin na yun ay kasama sa democratic processes? Para sa akin, oo. So kung magkakaroon man ng panibagong people power, kung hindi kikilos itong grupo ni Chis Escudero, simbahan na po ang nagsasabi na we have to participate in democratic processes and we must not let deception win. Okay, mukhang magkakaroon po ng head-to-head collision sa pagka-Senate President si Chis Escudero at si Tito Soto. Papayag kaya si Tito Soto na magkaroon sila ng term sharing ni current SP Chis Escudero? Pero ngayon pa lang, may mga pasaring na si Tito Soto kay Chis Escudero, lalo na sa pag-handle nito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pakinggan po natin ang interview kay Tito Sen. Nabanggit ni Senator JV na bakit hindi na lang mag-term sharing kasi siya nga raw mismo nahihirapan daw gumawa ng desisyon kung sino daw yung susuportahan niya. So, kayo po ba, ano po ba ang pananaw ninyo sa term sharing when it comes dun sa Senate presidency? Are you open to this? Well, whether it's the Senate leadership itself or a term sharing, I always leave it up to my colleagues. Ako po old-timer ako eh. I belong to the old school eh, ng mga senador eh. So, ganun kami kahit anong araw eh. We leave it to our colleagues kung sino sa gusto nila, kung ano gusto nilang patakaran na gawin, kung term sharing yan or kung gusto nila yung ito or this particular candidate. Ganun na lang kasi hindi ako yung tipong miikot na nagpapapirme sa mga kasama eh. Dahil yun eh, as I said, I'm from the old school. Ganun kami nung araw eh. Sino ba yung umiikot, Sen? Biro lang. Sen, si Chicky Morel po ito. Wala pa po bang pagpupulong o pag-uusap ang NPC po kung ano po yung gagawin po dito? Two or three of the leaders namin ang mga kausap ko dito and we're trying to talk to the other members muna. There's nothing concrete as of now. Total, July 28 pa yan eh. Kahit na sino sa amin na mag-claim na meron kaming 13 votes. That's as of today. That's a snapshot of today. July 28 is the key. Di ba? Kung ano mangyayari sa July 28 when we resume, that's how it goes. Pero kayo, Tito Sen, open naman po kayo na bumalik doon sa posisyon na Senate President considering na ang daming issue ngayon sa Senate. Nandiyan pa yung impeachment kay VP Sara. Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kinoconsider ko na pag ako'y inalok nila or ako'y tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid eh. Maraming dapat i-correct eh sa takbo ng Senado nitong nakaraang taon eh. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Doon ako kinakabahan. I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka naririnig ko na maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Ano po yung sinasabi ninyo, Tito Sen, na kailangang i-correct? Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ng impeachment rules, impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules, Pero all this would have been avoided
kung noong February 5, natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment, ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi, nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. You only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan iti-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. So, that is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority sila. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point 1. Okay. Senator Soto, yun nga po ano namin yan na-monitor namin dito sa STL yan na talagang sabi niyo pa, ay grabe pa nga ang sabi niyo dahil talagang kayo'y nagulat na hindi ito na-refer agad sa Senate Rules Committee nung Pebrero pa, no? Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo'y galing na sa posisyon na yan, sa tingin niyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi ito agad nagawa na ganun, nasa proseso naman yan? Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung ni-refer niya. Noong araw din na yun. Ibig sabihin, nasa kamay na ng Senado. Sa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon hindi pa rin nire-refer Nasa kamay pa rin ng Senate President And as I said, the Senate President is just the presiding officer. He's not the Senate. Yes. Let the Senate decide. There should be a caucus. There should be a meeting of the Committee on Rules and discuss it. Are we going to constitute ourselves into a impeachment court? Diba? O nag-hearing ba tayo? Nakapag-hearing sila ng kung ano-ano di ba? During the break Yes. Ang implikasyon tuloy, sabi ng mga political analysts ang naging on trial tuloy ngayon, Senado. Sa Court of Public Opinion. Nasasaktan ako doon because kung ano-ano na naririnig nating pintas sa Senado, pagkatapos pagkakaroon na ganyan, ayoko masira reputasyon ng Senado. Sira na nga reputasyon dahil doon sa budget of 2025, hindi ba? Yun ang isa ng unang reklamo So, Tito Sen, paano dapat mag-move forward considering na hindi na nga siya na-action na nung February So paano dapat mag-move forward? Dapat yan na pag-resume nila ng Lunes i-refer na sa Committee on Rules yung articles of impeachment at right then and there they decide on what to do with it. Dapat ganon. Well, although it's too late, tutuusin yan. Sabi ko nga, February 5 after February 5 kasi, ang adjournment dapat nun, they could have stayed for another 3 days. Because that's in the rules, that's in the Constitution. The Senate may continue 3 days, and the other house may continue also 3 days habang nag-adjourn na yung kabila, or adjourn earlier than 3 days. Nasa Constitution yun So dapat yun, hindi nila pinatay ng alas 7 ng gabi ng February 5. Dapat yun, tinuloy nila hanggang February 8 or at the very least, at least 7 p.m. diniscuss nila. Di ba? Yes. Pero, sinabi po ninyo, too late na po, no? So sa puntong ito, kung too late na po, ano na po sa tingin nyo ang mangyayari niyan? Well, I just said too late, pero they could take action right now. Like for example, i-refer nila sa Committee on Rules. Then they constitute themselves as an impeachment court. They either take their oaths and ngayon, anong nangyayari? Pag ginawa nila yon, pwedeng mag-crossover ngayon sa 20th Congress. Okay. Pero pag hindi nila ginawa yan,
hindi nila ginawa yan, hindi nila, papatayin nila sa 19th Congress yan. Hindi Oh. magko-crossover eh. Yeah, So, correct. Teka lang. Ano i-crossover eh? Hindi sila nag-impeachment court. Paano i-crossover? So hindi po yan paglabag sa konstitusyon? Exactly. Di ba unconstitutional? Ay yun? nako. Hindi ako magtataka kung may mag-question ito sa Supreme Court. Whatever they do this week, they will be questioned sa Supreme Court. Justiciable issue to eh. Oo. Kasi Tito Sen, sinasabi rin ni Senator Tolentino, 'di ba? Parang functionally dismissed na raw itong impeachment dahil parang ano pa bang ma-achieve mo before mag-20th Congress? By the way, siya ang chairman ng rules. Siguro, Correct. naghihimutok siya dahil hindi ni-repair sa kanya. Siya nga ang chairman. Siya majority leader eh. Correct. Siya, ang majority leader is the chairman of the Committee on Rules. Pero eto nga, sir, hindi pa natin nasisimulan pero may nilabas na agad na resolusyon and sinabi naman ni Senator Bato na galing sa opisina nila yung resolusyon para hindi na matuloy-tuloy yung impeachment trial. Ano pong masasabi ninyo tungkol dito, sir? Nahapyawan ko lang yung pagbasa ro sa laman ng resolution, ano? Pero parang contradictory. Conflicting yung mga whereases eh. Basahin nyo. Conflicting yung mga whereases eh. Pwede nang ano yun, yung resolution na yun, pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan. Ayan, sa tingin ninyo, sino kaya ang mas karapat dapat maging susunod na Senate President? Nakikita natin ngayon kung paano hinahandle ni Chis Escudero itong impeachment trial ni Sara Duterte at kung paano dinribble-dribble niya itong kasong ito. At yung gagawin ni Tito Soto kung sakaling siya ang nasa pwesto ni Chis Escudero. So let us put it into a vote. Kunyari itong dalawa lang ang up for grabs, na silang dalawa lang ang maglalaban sa pagka-Senate President. Sino ang napupusuan ninyo? Again, wala pong iba ha. Huwag nating isama si Marcoleta o si Amy Marcos o kung sino pa ang naghahangad dyan sa pwestong yan. It will be between Chis Escudero and Tito Soto. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.